Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pulis na sangkot sa pushing incident sa Pasig City, tutulungan ng LCSP rider, posible ring kasuhan. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Handang tumulong ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa pulis na sinampa ng reklamo ng Quezon City Police District o QCPD kaugnay sa panunulak sa isang rider sa Pasig City. Sa panayam sa founder nito na si Atty. Ariel Inton, kinwestiyon nito ang kasong frustrated murder laban sa pulis ni isang police staff sergeant dahil wala naman itong intent to kill laban sa rider. Ayon din kay Inton ay naagrabyado rin na naturang pulis. Naagrabyado rin to, no? Dahil wala na, kanabyado siya dun sa social media nang pinalabas yun lamang pumapabog dun sa complainant. Matatandang iay lamang ng QCPD ang kasong physical injury at malicious mischief laban sa naturang pulis pero tinawag itong downgrade ng National Police Commission o NAPOLCOM sa sinagawang press briefing. Dahil dito, iniakyat sa frustrated murder ang kaso at iniay sa Pasig City Prosecutor's Office. Mababati din natasan din ng NAPOLCOM na tanggalin sa pwesto ang investigating officer sa kaso, bagay na handa rin daw tulungan na naturang grupo. With all due respect sa NAPOLCOM, over serious kayo o over pasikat yung yung gusto niya. Samantala ayon kay Inton, ay handa rin daw ito magdemanda laban sa naturang rider na umano nag-provoke sa pulis bago mangyari ang viral na insidente. Kung tutuusin, pwede nga siyang hulihin yung private complaint kasi inano siya yung pinatpursok ng complainant dahil umiiwas na yung pulis sa tuloy, inahabol pa niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, wanted poster ni Senator Bato, ipinakalat ng Akbayan Youth People's Manhunt, inilunsad. Ipinakalat ng mga miyembro ng Akbayan Youth ang wanted poster ng tinawag nilang international fugitive at accused mass murderer na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa may kahabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes. Ito ay kasunod ng inisyong arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Philippine National Police Chief, at nakalagay sa naturang poster ang mga katagang wanted for crimes against humanity. Bato de la Rosa, surrender to the ICC now. Sa isa pang poster, nakalagay ang mga contact number ng National Bureau of Investigation at ICC para ipagbigay alam sa kanila sakaling mahanap si de la Rosa. Sa isang statement, binatikos ni Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez ang patuloy na pagtatangka ni de la Rosa na takasan ng hustisya, sabay giit na libu-libong pamilyang biktima ng extrajudicial killings ang patuloy na nag-aantay ng hustisya. Bukod dito, hinikayat din ng grupo ang publiko na makiisa sa inilarawan nilang People's Manhunt kay de la Rosa, at tumulong na matiyak na madadala ang dating PNP chief sa international justice mechanisms. Ayon sa Akbayan Youth, isinagawa nila ang naturang aktibidad kasunod ng nangyaring gulo sa Senado noong nakalipas na linggo, kung saan lumitaw si de la Rosa matapos ang ilang buwang pagtatago para sumama sa leadership coup, nagkanlong at prinotektahan ng Senado matapos tangkain ng mga autoridad na isilbi ang arrest warrant laban sa kanya at tinulungang makatakas sa gitna ng kaguluhang dulot ng putukan sa loob mismo ng Senado. Samantala, binigyang diin din ng grupo ang kanilang panawagan sa Senado, na simulan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, na 2 beses nang na-impeach. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.